Ah, ASEC is din ng DFA. Pwede ho ba kaming magrekomenda na yung inyo pong ahensya na i-update po araw-araw itong level crisis? At pangalawa po, pwede po ba sa inyong mga website, social media, at kung po pwede po ba, ilagay niyo po sa Tagalog. Kasi napansin ko po lahat na sa English, marami tayong kababayan na mga grade school o high school lang po tinapos, hindi naman po bihasa sa English. So baka po pwede po gawin nating Tagalog, mas maganda ho maintindihan. Yes po, we commit to do so, sir. Okay, pangalawa po, kahapon po sa hearing po ng migrant workers ulit, yung sinasabi po ni Secretary Kakdak, tumawag lamang po sa mga MWS, sa embassy po natin, para magpatulong pa rescue. Ang reklamo po kahapon, meron po tayong mga migrant workers na hindi po tumatawag po sila sa tanggapan po ninyo doon sa ibang bansa. Alam ko pong may instruction po ang Pangulo na 24/7, maging ang inyo po mga hepe, si Secretary Lazaro at Secretary Kakdak, na maging open po. Pero kung wala pong sasagot, paano po ito? Na-address na po ba itong issue na ito? Meron na po bang sasagot? Kung sa oras na ito tatawag po ako, which is about 5 a.m. po ngayon siguro doon sa Middle East, may sasagot po kaya? Sir, ilang beses po namin, ilang beses ko pinaalala sila ng diretsahan, yung mga embahada. Kahit itong umaga po, pinadala ko po sa kanila na mag-attend po ako ng hearing at sana may, I hope that operational yung mga phone line nila at may sasagot. So, we've reminded them several times po. At kahapon, nakatawag po rin ako sa pag-uwi ko galing sa hearing. Tumawag din ako sa Riyadh at saka sa Bahrain dahil yun po yung nabanggit sa Facebook posting. Yung staff ko, pinatawag ko sila. Of course, 2 p.m. yun kahapon nung umuwi ako. Kaya may nasagot. But na-remind naman namin po sila several times since yung Monday. Meron din, I can submit yung listahan po ng mga updated number nila. Pero yes, we promise po, ipopost nga din namin in Tagalog or Filipino yung mga ibang number. Pati yung mga post, i-instruct namin na mag-post sila sa Filipino kasi tama po kayo. Yung mga iba, English po yung advisory. Last 2 questions po para sa inyo. Mayroon pong tumawag sa aking tanggapan at nagtatanong po siya na gusto niya po lumikas sa kabilang bansa. Sa Saudi Arabia ho yata ito, galing po siya ng Kuwait. Unfortunately, wala po siyang visa. Paano ho ito? Anong gagawin niya? Ito pong problema eh. Gusto po niya lumipat pero kailangan ng visa. Ang problema po, ito nga po, hindi makauwi sa Pilipinas from Kuwait kasi hindi kasama ang Pilipinas sa pwedeng mag-apply ng visa to Saudi. Parang ganun po yata ngayon, ginagawa natin by land, di po ba Kuwait, dadalhin sa Saudi, wala po siyang visa. Exempted po ba ngayon dahil sa gulo na ito or kailangan pa rin sundin yung proseso ng mga OFW na mag-apply sila ng visa? Mr. Chair, sa mga ibang bansa, meron procedure for visa on arrival but para sa Saudi, I think kailangan mag-apply in advance. Kung pwede po mag-contact sila sa embahada natin, tutulungan natin sila para makakuha ng visa or para makahanap ng paraan para umalis sa Kuwait. Thank you. Babalik lang tayo, Secretary Kakdak. Meron pong kami natanggap na tawag, ngayon lang po, actually text po ito, na subject daw sa evaluation, sabi po ng labor attaché natin si John Rio Bautista ng Philippine Consulate, subject sa evaluation kung sinong pwedeng i-repatriate. Dapat walang kaso at travel ban. Dapat with passport. Namimili po ba ang ating ahensya na kung sino po ang uunahin? Kung may kaso ba siya? Kung may travel ban ba siya? Hindi ho siya pwedeng ma-repatriate? Hindi naman po, Mr. Chair. I think ang dinidescribe dyan is the process in which one will undertake repatriation. So when we receive the repatriation request, the first step is to determine who is immediately ready. Repatriation ready po ang ibig sabihin dyan. So, minsan, may case pending yung tao. So, that will be, that will take some time to resolve. Minsan, walang passport or expired passport, so that too will take a bit of time as compared to others. But dinidistinguish lang po yung kung sino ba yung immediately pwede na
At kung naayos naman ho yung problema ng taong hindi pa sa list ng repatriady, pasok na rin ho siya sa list of repatriation ready. We just have our ways, Mr. Chair, to identify sino ba ngayon ang pwede nang isalang. Secretary Gakdak, di po ba pag mga emergency na ganito, SEC-ASEC tago, meron tayong tinatawag na mga travel document lamang po, hindi na kailangan ng passport. Isang piece of paper po yun na sasabihin, si Ginoong ganito ay isang Pilipino, etc., pauwi ng Pilipinas. Wala na po bang gano'n mga travel document for emergency travel? O meron pa, DFA? Kasi kung sasabihin mo passport, matagal talaga ho yun. Ang alam ko, meron tayong mga travel document lang po, di ba? Tinatype lamang ho yun, pirmado. Basta may katibayan lang siya na siya po ay Pilipino talaga. Di po ba? Sir, nag-i-issue pa rin ang mga embahada ng mga travel document. So dapat hindi po ito maging hadlang na pauwi ka agad siya, Secretary Yes, Kaknak. that's right. That's right, Mr. Chair. I'm just clarifying po na hindi siya hadlang, but just to say, meron pong column yan that's repat ready. Pag naayos po, pasok siya sa repat ready. We just need to distinguish po just to make sure na kapag may pinadala kami sa border, wala pong mata-turn down o sasablay at ibabalik. It's just our method to ease or facilitate the crossing of the border, Mr. Chair. It's not an obstruction by any means. It's not a criteria to turn people down. It's just our method to say, okay, step 1, receive the request. Step 2, okay, you're in, and then next na po, we'll board you in a bus. So yun lang ho it's just a step or procedure, but by no means is it a prohibition or a deterrent for us to repatriate a person. Okay, maraming salamat po. May representative po ba tayo dito ng Department of National Defense? Nandito po ba? Kayo po Yes, yun? sir. Yes, sir. Asek Quechoneva? Yes, sir. Yes, Your Honor, sir. Matanong ko lamang po kasi marami po nagtatanong sa akin, maapektuhan po ba tayo dyan? Lalo na po doon sa bandang South. Baka meron tayo may problema tayo sa mga Islamist, di po ba? Na mga grupo. Baka naman po tayo makisawsaw at ikagamang gulo. Dahil lalo pat kaibigan tayo ng Estados Unidos, kaibigan din po tayo ng Israel, baka manggulo po doon at makisawsaw. How safe is our country, particularly our southern area, from all this, dito sa kaguluhan na ito? Your Honor, sir, at this point in time, we haven't received any significant information to warrant any concern as regards to those things that you said, Your Honor, sir. Wala pa po tayong natatanggap na Mr. President, with the permission of our colleagues, just a additional question on the National Defense Representative. Meron ba kayong idea gaano katagal itong magiging... Meron ba kayong scenarios? How long is this war going to take? Have you made some simulations? So that we have a sense na ito ba 3 buwan, 18 buwan, 2 taon? Because I'd like to think, di ba, from a military, kasi may mga nababasa tayo na sinasabi daw again ng United States na ubos na o paubos na itong mga ballistic missiles ng Iran, kaya mukhang malapit nang matapos ito. So would you have that? Are you at liberty to disclose information regarding your analysis as as the armed forces, our military intelligence and armed forces apparatus? Go ahead. Sir, due to the fluidity of the situation, that's what been discussed a while ago, sir. Mahirap po talagang magbigay ng legitimate timeline because may action and counter-action po kasi yung bawat countries. So the situation can change very fast. What we have are certain protocols on responses. Sa response protocols po ang pinagpe-preparahan natin. But as regards to the projection of whether this will linger on or it really depends on the realities on the ground, Your Honor. Kasi kaya ako tinanong yan dahil halimbawa sa Ukraine, 'di ba? Akala nila mabilis lang, 'di ba? Akala nung Russia pagkatapos nilang mag-invade, 1 linggo tapos na dahil babagsak na yung Ukraine, etc. Dito naman, sinasabi ng mga nasa Estados Unidos, babagsak na raw
yung rehimen ng revolutionary government ng Iran. Maybe this might have to be discussed in another hearing in an executive session. No? But I think the Senate and Congress, our policymakers, should have a sense of, scenarios. Diba? Kung hindi pala tulad ng Ukraine, yung 3 taon na yung Ukraine eh. Diba? Hanggang ngayon, di pa tapos eh. Kung ganun ang magiging isang possible scenario, paano na tayo? Diba? This will have a direct bearing on, of course, yung overseas Filipino workers natin, security nila, hanap buhay nila, trabaho, etc. No? I just wanted that placed on record, Mr. President. But you can probably make, a manifestation or a reaction to my concerns. Go ahead. No more? Okay. All right, thank you, Senator What about, Pangilinan. wala Noted. kayong mga information, intelligence, discussions sa DFA? Yes, go ahead. Yeah, thank you, Your Honor. Based on the reports from the various posts, we were informed that the U.S. is trying to send more rockets to Iran. And then the president is also trying to have a say on who will be the next leader of Iran. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war, which only took 12 days. Because of this, we received reports that Iran would like to negotiate, but it was discounted by the Iranian government. And Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. So we hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. And this is an unconventional war. That's why we are doing unconventional also assistance to our OFWs. All Thank right. you, sir. Thank Okay. you, Mr. Chairman. All right.